labis na pagkagahaman sa atensyon at pagmamahal ay madalas nagdudulot ng kapahamakan, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Siya si Caroline Warmus, isang guro na pumasok sa masalimuot at bawal na relasyon sa kanyang kapwa-guro na si Paul Solomon. Ang kanilang pag-iibigan ay naging mapusok at delikado, hanggang sa umabot na maging sa loob ng classroom nila ginagawa ang kanilang mga lihim na sandali ng kahalayan. Sa kwentong ito dadalhin ko kayo sa huling bahagi ng 1980 sa tahimik at marangyang lugar ng Westchester County, New York. Kilala ang lugar na ito sa mga kalyeng maraming puno at malalaking tahanan, isang uri ng lugar kung saan pakiramdam ng mga tao ay ligtas at panatag. Isang komunidad kung saan magkakakilala ang mga kapitbahay at ang way of life ay laid back, malayo sa mga panganib ng malaking lungsod. Ngunit sa likod ng marangyang pamumuhay sa isang tahimik na komunidad, isang inosenteng babae at tapat na asawa ang walang awang pinaslang. Ang biktima ay si Betty Jean Solomon at ang salarin ay isang guro na nagngangalang Caroline Warmus. Ano nga ba ang nagtulak kay Caroline Warmus na wakasan ang buhay ni Betty Jean? Si Caroline Warmus ay isang maganda at matalinong babae sa kanyang late 20s. Isa siyang teacher sa Greenville Elementary School sa Greenburgh, New York. Lumaki si Caroline Warmus sa isang marangyang buhay na puno ng pribilehiyo. Siya ay anak ng isang milyonaryong insurance executive. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng 8 jet, 2 yate, 15 sasakyan at maraming bahay. Nanirahan siya sa isang mayamang suburb ng Detroit bago magtapos ng bachelor's degree in psychology mula sa University of Michigan at pagkatapos ay kumuha ng master's degree sa pagtuturo sa Columbia University. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay inilarawan bilang isang mabait at normal na tao, isang taong hindi kapansin-pansin. Siya ay inilalarawan ng isang kapitbahay na isang tahimik na tao, napakaplisan. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang reputasyon at komportableng pamumuhay, ang personal na buhay ni Caroline ay tila unstable. Medyo komplikado ang kanyang relasyon sa kanyang ama na hindi siya masyadong binibigyan ng atensyon. Meron din silang hindi pagkakaunwaan ng kanyang nakakatandang kapatid na babae. Hindi lamang ang relasyon niya sa kanyang pamilya ang naging masalimuot, may mga kwento rin na siya ay naghahabol sa mga lalaki at gagawin ang lahat upang makuha ang mga ito. Dahil dito, madalas siya nauwi sa hindi maganda at magulong relasyon. Isa sa mga relasyong ito ay nagsimula noong 1983, nang si Caroline ay sophomore pa lamang sa University of Michigan. Nagsimula siyang makipag-date sa isang teaching assistant na nagngangalang Paul Levin, ngunit nang tapusin ni Paul ang kanilang relasyon at na-engage sa isa pang estudyante, labis na nagalit si Warmus. Lagi niyang ginugulo si Levin sa kanyang trabaho, at minsan ay pumasok pa siya sa apartment ng magkasintahan, kaya't kinailangang alisin siya ng mga pulis, ayon sa mga record ng korte. Si Caroline ay nag-iwan pa ng isang note sa fiancé ni Levin na nagsasabing, "I really hope you enjoyed this past week of not being bothered by me, because now that I am back from vacation you can start worrying all over again." Dahil sa kanyang pag-ugali, labis na nabahala ang magkasintahan kaya't kumuha sila ng permanent injunction mula sa korte para hindi makalapit si Caroline sa kanila bago ang kanilang kasal noong July 1984. Kahit na pagkatapos ng kasal, hindi pa rin makamove on si Caroline, nagpa-convert pa siya sa Judaismo, ang relihiyon ni Paul. Sinabi ng mga kaibigan na labis siyang na-depress na nagkaroon na siya ng mga pag-iisip na tapusin na ang kanyang Matapos lumipat sa New York City, nakipagrelasyon si Caroline sa isang bartender na mula sa New Jersey na may asawa. Upang masubok ang katapatan ng bartender at tuluyan ng maagaw ito sa kanyang asawa, kumuha siya ng serbisyo ng isang private investigator na si Vincent Parco. Ayon sa field investigator ni Parco na si Jim Russo, inutusan siya ni Caroline kumuha ng litrato habang ito ay malapit sa isang babae upang ipalabas na ang bartender ay may kalaguyo para sirain ang kanyang buhay may asawa. Subalit, nang walang makuhang ebidensya, sinabi ni Russo na nagpasya si Caroline na lumikha ng mga peking larawan upang ipadala sa asawa ng bartender.
Noong 1987, nagtagpo ang landas ni Caroline at ni Paul Solomon, isang kapwa guro sa parehong paaralan. Si Paul ay nasa kanyang 40s, mas matanda ng maraming taon kay Caroline, at siya ay may asawa at anak. Sa kabila ng kanilang malaking agwat sa edad at ang pagiging may asawa ni Paul, nagsimula ang kanilang pag-ibigan. Ang kanilang relasyon ay napaka-intense at puno ng pagnanasa sa isa't isa, ngunit komplikado dahil si Paul ay umuwi pa rin sa kanyang asawa na si Betty Jean Solomon at walang plano si Paul na talikuran ang kanyang pamilya. Si Betty Jean ay isang mabait at mapagmahal na ina na walang kaalam-alam sa bagyong papalapit sa kanyang buhay. Ang pag-ibigan ni Paul at Caroline ay mabilis na lumalim na nagiging mas mapusok at puno ng pananabik. Madalas magkita sila ng palihim at minsan doon sila nagtatagpo at nagtataklik sa mga bakanting classrooms at mga lihim na lugar sa paaralan kung saan sila nagtuturo. Ang kanilang mga tagpo ay puno ng halo-halong damdamin ng kasabikan at panganib, habang sinisikap nilang itago ang kanilang relasyon sa kanilang mga kasamahan at, higit sa lahat, sa asawa ni Paul na si Betty Jean. Si Paul ay hindi inosente sa pakikipagrelasyon na ito. Alam na alam niya ang lumalaking pagkahumaling ni Caroline, ngunit patuloy pa rin niyang pinupunan ang kanyang mga pagnanasa. Ang kanilang pagniniig ay kadalasang nagaganap sa hapon kung kailan sila maaaring makalusot ng hindi napapansin. Nagpapalitan sila ng mga malalaswang liham, kung saan ibinubuhos ni Caroline ang kanyang damdamin, ipinapahayag ang kanyang labis na kagustuhang makasama si Paul ng tuluyan. Isinusulat niya ang mga detalye ng kanilang mga tagpo, inilalarawan ang kanyang mga pantasya ng isang buhay kung saan wala na si Betty Jean sa larawan. Sino si Betty Jean Solomon? Si Betty Jean Solomon ay isang 40 years old na ina at asawa. Siya ay account executive sa isang collections agency, at siya ay kilala at minamahal sa kanilang komunidad. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay laging nandyan para sa mga kaibigang may problema. Kilala naman siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang tapat at mapagmahal na babae na inuuna ang kanyang pamilya. Si Paul ay matagal ng kasal kay Betty Jean, at sila ay binayayaan ng anak na babae na nagngangalang Kristan. Nagkakilala ang dalawa habang nag-aaral sa SUNY New Paltz, New York, at ayon sa mga kaklase nila, nagkaroon ng malinaw na pagbabago kay Betty Jean pagkatapos nilang magsimulang mag-date. Si Betty Jean, na inilarawan bilang mabait at maalalahanin, ay naging mas tahimik at mas mailap matapos makipagrelasyon kay Paul, na inilarawan nila bilang manipulative na tao. Walang kaalam-alam si Betty Jean sa relasyon ni Caroline at Paul. Buo ang tiwala niya sa buhay na kanyang binuo, kasama si Paul, isang buhay na sa kasamaang palad ay winakasan na wala siyang kalaban-laban. Habang lumalalim ang pagkahumaling ni Caroline kay Paul, gayon din ang kanyang galit kay Betty Jean. Sa isipan ni Caroline, si Betty Jean ang nag-iisang balakid sa kanyang hinahangad na buhay kasama si Paul. Ang baluktot na pag-iisip na ito ang nagdala kay Caroline sa isang madilim na landas. Sa simula ng 1989, si Caroline ay naging desperado na. Hindi na siya kontento sa patagong nilang relasyon ni Paul. Patuloy pa ring umuuwi si Paul kay Betty Jean tuwing gabi, at labis na nasasaktan si Caroline sa sitwasyon. Sa kanyang isipan, may iisang solusyon lamang, si Betty Jean ay kailangang mawala. Noong gabi ng January 15, 1989, isinagawa ni Caroline Warmus ang kanyang mapanganib na plano. Bitbit ang isang .25 caliber na pistol na binili niya ilang araw bago ang krimen, nagtungo si Caroline sa tahanan ng mga Solomon. Pumasok siya sa bahay at hinarap si Betty Jean, na walang kamalay-malay sa mga mangyayari. Pinaputukan ni Caroline si Betty Jean ng 9 na beses mula sa malapitang distansya, pinatay siya ng walang awa. Ang brutal na pagkakagawa ng krimen ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng makakaalam nito. Pagkatapos ng pagpatay, kalmado lamang na umalis si Caroline at itinapon ang baril. Nagkita pa sila ni Paul na parang walang nangyari. Pagdating ni Paul sa kanilang bahay ng gabing iyon, nadatnan niya ang walang buhay at duguan na katawan ni Betty Jean. Gulat at nalilito sa sinapit ng kanyang asawa, tumawag siya ng mga pulis. Ang investigasyon. Sa umpisa ay itinuon ng pulisya ang kanilang atensyon kay Paul bilang isang suspect. Ngunit habang patuloy na minamanmanan ng mga investigador si Paul, napansin nilang may isang babae na palagi niyang kasama, si Caroline Warmus. Nagbigay naman siya ng alibay. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan para mag-bowling,
ngunit umalis din upang makipagkita kay Warmus sa isang Holiday Inn hotel sa Yonkers, New York. Doon sila nag-inuman at pagkatapos ay nagtalik sa loob ng sasakyan. Pag-uwi niya, ayon sa kanya, nakita niyang patay na si Betty Jean. Sa investigasyon ng mga pulis, si Paul pa rin ang pangunahing suspect, dahil sa kanilang estimate, kahit na umalis si Paul sa kanilang bahay, meron pa ring sapat na oras na paslangin niya ang kanyang asawa. Ngunit ang kilos ni Caroline pagkatapos ng krimen ay nakapukaw din ng pansin sa mga investigador. Nakipaghiwalay sa kanya si Paul at nagsimulang makipag-date sa ibang babae, isang teacher din sa parehong eskwelahan. 5 buwan pagkatapos ng pagpatay kay Betty, nagbakasyon si Paul sa Puerto Rico, kasama ang kanyang bagong kasintahan, at sinundan sila ni Caroline Warmus. Kinontak pa niya ang hotel room ng maraming beses, ngunit hindi ito sinagot ni Paul. Ito ay nagdulot ng pangamba sa dalawa ng kanilang seguridad, kaya bumalik na sila kaagad sa New York. Samantala, nagpatuloy ang pulisya ng kanilang investigasyon sa pagpatay kay Betty Jean. Hindi nagtagal at napunta ang hinala kay Caroline Warmus. Nahanap ng mga detective ang ilang ebidensya na nagtuturo ng kanyang pagkakasangkot. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, noong February 2, 1990, si Caroline Warmus ay inaresto at kinasuhan ng second-degree murder. Na-establish ng mga investigador na bago pa man siya nakipagkita kay Paul sa Yonkers Holiday Inn, binaril at pinatay na niya si Betty. Ito ay mabilis na naging sensational news sa buong bansa ng Estados Unidos. Ang publiko ay naengganyo sa kwento, isang pag-ibig na puno ng pagnanasa at selos na nauwi sa pagpatay sa marangyang mga kalapit na lugar ng New York. Ang kaso ay madalas na inihahalin tulad sa pelikulang Fatal Attraction noong 1987, kung saan ang isang babaeng nagmamahal ng lubos ay nagiging marahas at may pagka-obses sa isang lalaking may asawa. Mariing itinanggi ni Caroline Warmus ang bintang laban sa kanya, ngunit ang kawalan niya ng alibi at ang kanyang romantikong ugnayan kay Paul ay ginamit bilang ebidensya laban sa kanya. Pati na rin ang baril na ayon sa kilala niyang private investigator na si Vincent Parco, binili niya mula sa kanya. Tugma ito sa sandatang ginamit upang patayin si Betty. Mayroong ding mga record ng phone calls. Tumawag si Caroline mula sa isang payphone na malapit sa bahay ni Paul Solomon sa gabi ng pagpatay. Ang mga phone calls na ito ay naglagay sa kanya malapit sa lugar ng krimen sa oras ng pagpatay. Ngunit karamihan pa rin ng kaso ay nakabatay sa mga circumstantial evidence. Noong April 1991, natapos ang kanyang unang paglilitis na walang naganap na hatol dahil sa hung jury. Noong 1992, nagkaroon ng ikalawang paglilitis kung saan isang bagong ebidensya ang ipinakilala, isang itim na cashmere na guwantes na natagpuan sa aparador ni Paul Solomon matapos ang unang paglilitis. Ipinahayag ng prosekusyon na ang guwantes na ito ay nag-uugnay kay Warmus sa pinangyarihan ng krimen, kahit na iginiit ng kanyang depensa na hindi mapapatunayan na ang guwantes ay pag-aari niya at posibleng si Paul Solomon ang nag-frame sa kanya. Noong Mayo 27, 1992, napatunayang nagkasala si Caroline Warmus ng second-degree murder at illegal possession of firearm. Siya ay hinatulan ng 25 years to life imprisonment. Sa buong paglilitis at mga sumunod na apila, patuloy na itinanggi ni Warmus ang kanyang pagkakasala. Nagpatuloy ang kanyang mga laban sa korte nagsumite ng maraming apela sa mga nakalipas na mga taon na nagsasabing may maling paghawak ng ebidensya at siya ay naging biktima ng isang may kinikilingang investigasyon. Gayunpaman, ang kanyang hatol ay pinanatili ng mga hukuman. Samantala, ang Scarsdale School Board ay humarap sa matinding pressure mula sa publiko na nag-udyok sa kanila na tanggalin si Paul Solomon bilang guro. Ito ay matapos niyang ipagtapat sa korte na nagkaroon siya ng maraming extramarital affairs, kabilang na ang relasyon niya kay Caroline Warmus. Noong Setyembre 1991, inalis si Paul Solomon sa kanyang mga tungkulin sa silid-aralan at inilipat sa mga non-teaching tasks. Ang desisyon na ito ay naging maayos na pinagkasunduan ni na Solomon, ng school board, at ng principal ng Greenville Elementary. Matapos ang 27 years of imprisonment, si Caroline Warmus ay pinalaya sa pamamagitan ng parole noong June 2019. Ang kanyang paglaya ay nagmarka ng pagtatapos ng isang mahaba at tanyag na kaso na naging sentro ng usapin sa bansa ng Estados Unidos sa loob ng ilang dekada. Sa kanyang panahon doon, siya ay nagbigay ng maraming interview sa media at paulit-ulit niyang ipinaliwanag ang kanyang pagiging inosente at siya ay na-frame up lamang. Sa kabila ng mga paratang laban sa kanya,
hindi siya kailanman umamin sa pagpaslang kay Betty Jane. Habang siya ay nakakulong, nakaroon si Caroline ng isang malaking brain tumor na kinakailangan operahan. Sa kalaunan siya ay sumailalim sa isang brain surgery, ngunit sa kasamaang palad, hindi naging ganap na matagumpay ang operasyon na nagresulta sa seryosong komplikasyon na nagdulot sa pagkawala ng paningin sa kanyang kanang mata. Kawalan ng kakayahang isara ito at hindi rin niya maigalaw ang kanang bahagi ng kanyang mukha. Ang mga hamong pisikal na ito ay nagdagdag sa emosyonal na bigat na dinaranas niya sa kanyang panahon sa bilangguan. Umani ang samut-saring opinyon sa publiko ang paggiit ni Caroline na siya ay inosente. Ang ilan ay naniniwala na siya ay maaaring na frame up. Ang iba naman ay nagtuturo na ang kanyang patuloy na pag-aangkin ng kawalang sala ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pagsisisi para sa kanyang mga aksyon. Ano sa tingin ninyo? May posibilidad bang si Caroline Warmus ay na-frame up lamang? O ang kanyang mga patuloy na pagpahayag na walang siyang kasalanan ay simpleng refleksyon ng kanyang kawalang ng responsibilidad at pagsisisi sa kanyang krimen na nagawa? Subalit kung siya ay talagang na-frame up, mapapanagot pa kaya ang tunay na salarin sa krimen? Malaki ang posibilidad na ang totoong salarin ay ang mismong asawa ni Betty Jane na si Paul Solomon. Ang kasong ito ay nagbigay diin sa mga komplikadong aspeto ng hustisya at katotohanan. Kung si Paul nga ang maikinalaman sa krimen, ito ay nagbigay daan sa mga mensahe tungkol sa epekto ng kasakiman at kaitiman ng budhi ng isang tao. Ang makatarungang pagsisiyasat ay dapat ipatupad upang matiyak na ang totoong salarin ay mapapanagot at upang maiwasan ang mga hindi makatarungang paghusga na nagmumula sa misunderstanding o masamang intensyon. Sa huli, ang katotohanan ay dapat lumutang mula sa kadiliman ng kasinungalingan upang makamit ang tunay na hustisya. Ang istorya ni Caroline Warmus usa ka ehemplo, nga bisan unsa ka intelihente ang usa ka tawo, mawala gayud ang logic kung kini mahigugma sa sobra o mosamput na sa obsesyon ang pagbati. Daghan kaayong salamat sa inyong paghuman sa atong istorya. Ug nakauyon mo sa atong featured story karon, ayaw kalimot sa pag-like, subscribe ug comment mga higala. This is Sunny, your Bisaya storyteller of Sunny's Tagalog Crime Stories.